ng accounts and items. If I'm not mistaken, parang nagawa na natin ito last time. So, ang magiging focus natin dito, bukod dito, is ito. So, ano napansin nyo sa users natin? Meron tayong Number. bukod sa number, Row. yan, meron tayong role. Meron tayong admin, meron tayong user, meron tayong band. So, ang mangyayari, kapag ka admin, lahat ng buttons natin dito ay clickable. Kapag naman user ang nag-login, yung delete, hindi pwedeng maklik. Tapos pagka band, kahit tama ang username at password, hindi pa rin makakapasok kasi nga, ikaw ay banned. Ano? So, unang-una, ang gagamitin natin is we're going to use MS Access. So, i-delete ko lang muna ito, ha? Tsaka ito. Hindi? So, search nyo lang yung Access, then press Enter. Okay. So, for our MS Access, click Blank Database. Magawa na tayo ng database natin. So, right-click lang natin dito and we're going to design view. So, for our first table, ang muna natin i-design is TBL users. So, type nyo lang yan, then click OK. Tapos, banda dito, meron tayo nakalagay na field name. So, here, na-type lang natin yung ID as is na. So, ano madadagdag na lang natin dito? Username, short text, next, password, short text din, and then role, pwede rin short text. Pero kung medyo mayabang ang galawan nyo, you can use lookup wizard. Pero for this practice, okay lang na short text. Ano? So right-click lang to, then click save. Right-click, then go to datasheet view. So under ng username natin, our first username is admin. Ang password niya ay Linda. Ang role niya is admin. Please do not put any spaces in between those given data. Nagtatab lang ako pero hindi ako gumagamit ng space. Ano? Next. Ano ang next data natin? User 1. User 1. Ang password niya is user. And ang role niya is user. Next. User 2. Ang password niya is also user. And then ang kanyang role is band. Okay? Kapag nagawa nila yan, right-click save. And then right-click close. Click create ulit, then click table. Right click, go to design view. Pangalanan natin ito as TBL items. Click OK. So ano na ang mga field natin? Meron tayo ID, next, item, name. So short text lang siya. Next, quantity. So sa quantity, ang pipiliin natin dito is number, and then price is also number. I think it is much more easier to use MS Access as our database, no? Parang mas madali. So right-click natin, save, then right-click ulit, then go to datasheet view. Now, datype lang natin yung mga items natin. For our first item, apple, yun ang quantity, price, next item, quantity, price, okay, next, quantity, price, next, quantity, price, last we have grapes, price, quantity 200, price 95. So right-click lang ulit natin to, then click save. So ito na yung isa sa mga pinaka-important task na gagawin natin. You're going to click File, and then click Save As. Look for the Access 2002-2003 database or *.mdb, then click Save As. Okay, yes lang ito. Then dito, ako kasi sa desktop ko siya isa-save. Then papangalanan ko yung database ko. Bahala kayo magpangalan ng sarili ng database. Ano? Saan yung papangalan ko ay kaka.
.mdb. Ano? So, sasave ko lang dito sa desktop. Sa desktop ko siya na-save para mas madali siyang mahanap mamaya. Kayo, kung saan nyo i-save, bahala kayo. Ang importante, alam nyo kung saan nailagay. O kapag nagawa natin ito, i-open naman natin ang Visual Studio. After creating our Visual Studio, let us create our first project in Windows application. Okay? Set ko lang itong forms ito. Baguhin ko lang yung kanyang font size. Hindi ko kasi basta pag 8.25. Gawin ko naka-bold and well. So, ang una nyo hahanapin dito sa Visual Studio is yung ating data sources. Ito na mismo yung hahanapin nyo. So, i-close ko muna to. Para makita ang data sources, punta lang po sa Data, then click Show Data Sources, and then i-click ko lang to, Add New Data Source. Kapag na-click nyo yan, hanapin nyo lang yung ating database, click Next, then click Dataset, click Next, next, you're going to look for the new connection. So, click nyo lang yung new connection, browse your file, which is sa akin ay nasa desktop. Dahil ang ginawa kong folder or ang database ko ay kaka.mdb, click ko lang yan and click Open. Kapag nandito na tayo, click nyo lang ang test connection. Test connection succeeded, it means it is good. Ano? So, click OK. Then, click Next. To, important din to. So, the connection is selected, blah, 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 blah. May yes, no, or help. Ang pipiliin ay no. So, one time lang naman siya lalabas. Then, click Next. Makikita nyo na dito yung tables na ginawa natin, which is ito. And check nyo lang siya lahat. Kung gusto nyo check yung view, pwede rin. Then, click. Okay? After creating, meron tayo dito ang ating mismo data sources and the specific tables na gagamitin natin. So, dito, sa first form natin, magdadrag lang tayo ng isang object mula sa TBL users. Again, dahil ang form mo natin, this will be our login. Ayan lang ang ilalagay natin. So, maglagay na kayo ng isang username dito. Pagkalagay nyo, delete lang ulit. Ang purpose niyan is para malagay itong mga binding source natin. Yun lang naman. Then, manually, maglalagay tayo ng ating mga label. So, for our first label, ano nakasulat po sa first label natin? Username. Username. Next, dun sa ating second label, anong lalagay? Password. Ano? Okay. Next, maglagay din tayo ng ating text box. So, ito yung text box 1 natin, at ito naman yung ating text box 2. Since yung text box 2 yung password natin, ang gagawin natin dyan is yung kanyang use system password char, instead of false, gagawin nyo siyang true. Okay? Then, maglagay ng dalawang button. So, isang button for the login, at isang button for the cancel. So, yung button 1, pag na sulat, gagawin natin yung login. And then yung button 2 naman is our cancel. Next, let us also design our form 2. So, magawa ng additional windows form.
Okay, sa form 2 naman natin, ang ilalagay natin is yung mismong TBL items. Next, maglagay tayo ng ating details. Next, we're going to put our text box for our search. And maglalagay tayo ng 4 na buttons. So yung isa, yung button 1 is sa text, papagtan lang natin. Button 1 is add. Button 2 is delete. And then ang button 3 is save. Tapos ang button 4 exit. Okay, so balik tayo sa form 1 natin. Will be the code implementation muna tayo. So double click the, hindi pala muna dyan. Ang pupuntahan natin is yung ating XSD. So dito, yung TBL users natin, right click, add query, use SQL statement, click next, select which children's rows, click next, select ID, username, password role from TBL users, where username is equals to question mark and password is equals to question mark. Click next. Then instead of fill by, palitan natin ang pangalan to. So we're going to put login. Click next. Then click finish. So close lang natin ito. Ngayon, ang gusto natin mangyari, we're going to filter the data. So, paano daw ba natin mag-filter yung data na yan? So, una muna is we're going to copy this code. Sa login to instead of fill, ano nalagay? Login. Then, write in our username, which is yung ating text box 1. Ano ang ating password? Text box 2. Ngayon, check natin if tblbandingsource.count is equals to 1, then. So, based sa code na to, kasi iaalamin niya kung tama yung username at password natin. Pagka tama, i-check naman natin yung kanilang role. If tbl users binding source.current.item role is equals to let's say band, then message box, the account login is band. Tapos walang mangyayari. Next, else if TBL users binding source that current that item role is equals to user, then lalabas ang form 2. Then yung form 2 that button 2 that enabled, gagawin natin false. Tapos me that close. Then ang huli, else form 2 that show me that close. So punta lang tayo sa project natin dito, properties. Sa halip na startup mo form closes, ang pipiliin natin ay when last form closes. O close lang natin to, testingin natin.
dapat daw, kapag ang nilagin natin ay si user 2, password niya is user, nasabihin dapat ito na the account login is banned. Hindi siya makakapasok. Now, kapag naman ang nailagin natin ay si user 1, makakapasok siya, pero yung delete button, hindi makiklik. Then lastly, kapag ang nailagin natin ay si admin, ay, mali pa ng password ko. Nimda pala. So yan, saan lang siya makapasok. At lahat ng buttons ay available. So yung add, delete, save, hindi ko nilalagay yung code niya kasi meron tayong code niyan eh. Yung search, natulog ko na ba yung search last time? Pero sige, gagawin yung code ng search. Ano sige, gawin na natin lahat. Baka sabihin niyo sa manong galing. So sa add muna tayo. Ang code ng add natin ay ganito. So TBL items binding source that add new. So save naman po, kukupihin lang natin yung tatlong line of code. Copy. Paste. Tapos yung field, ilalagay lang natin. Copy. And then paste. Tapos message box. Data is saved. Okay na yan. Next. Delete. If message box, do you want to delete this data? BB, yes, no. Equals to BB, yes. Then, TBL items binding source that remove current. Tapos, copy lang natin ang code ng save. Okay niya? Next, ang exit, dapat babalik tayo sa form 1 na show me that close. Sa form 1, parang may hindi ako nalagyan na code ito. Dapat ito ay me that close. Then lastly, last part na kagad tayo, di ba? Dali lang. Right-click lang natin, add query, use SQL statement, select which address row, and then dito, ang nilalagay lang natin is where item name like question mark. Click next. Instead of field by, ang nilalagay ay search. Then click next. Then click finish. Pagka-close natin dito, double click our text box. Tapos, ang nilalagay natin code dito is somewhat similar sa field natin. Copy nyo lang yung field. Copy. Paste na rin dito. Then, instead of field, anong nalagay? Search. Then, comma. Text box 1 dot text plus yung ating percent. Tingnan nga natin kung gagana. So, mag-admin muna tayo. Ay, sorry. Name tama ang password, tama. So, dapat pag-type ko ang A dito, B, C, nag-filter D. Galing. Okay na po. So, your turn.